araw bago ang ika-4 na SONA ni PBBM, let's take a closer look sa isa sa mga visible at madalas ay frustrating na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, ang transportasyon. Mula sa long-delayed train lines hanggang sa airport upgrades, nananatili pa rin ang mga tanong. Nasaan na ba tayo? Ano na ang gumagalaw? At ano ang aasahan ng mga commuter? Narito ang special agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. The Metro Manila Subway project has logged significant accomplishments in its tunneling works. Other railway projects such as the MRT-7 and the North-South Commuter Railway are likewise progressing. We will make sure that the right-of-way issues are resolved in the most equitable, efficient, and expeditious manner so that these will not get in the way of our infrastructure development. Bilang bahagi ng LRT-1, yan ang pahayag ni PBBM sa kanyang ikatlong SONA patungkol sa mga transportation project na nasa ilalim ng DOTR. Mahigit 2 taon pinangunahan ni ex-Philippine Airlines President and CEO Jaime Bautista ang ahensya. Bago pa man lumabas ang balita ng kanyang pagbibitiw, nireport ng Billionario.com na may mga private sector advisors na dismayado sa performance niya, particular na sa bagal ng pag-usad ng rail projects ng administrasyon. Kalaunan, health reasons ang sinabing dahilan ng kanyang resignation. Pebrero ngayong taon nang maupo bilang bagong kalihim ng DOTR si Vince Dizon, na dating Bases Conversion and Development Authority Chief. Mula noon, naging maingay ang sektor ng transportasyon, mula sa infrastructure progress hanggang sa long-standing commuting issues ng bansa. Sa natitirang 3 taon ng Marcos administration at sa dami ng mga dapat ayusin, sinabi ni Secretary Dizon na ang susi ay alamin kung anong mga proyekto ang kayang tapusin at alin ang kayang umpisahan para may maipagpatuloy ang mga susunod na leader. Ilan dito ang common station at ang MRT-7, mga proyekto na matagal nang pinag-uusapan pero hanggang ngayon ay hindi pa operational, mahigit 1 dekada na ang lumipas. Pero kumpiyansa si Secretary Dizon. Up and running na ang mga ito 1 taon bago matapos ang termino ng Pangulo. Sa podcast ni PBBM nitong Hunyo, binanggit niya rin ang planong umpisa ng partial operations ng subway. Malaking problema pa rin ang right-of-way, pero nagbubunga na ang pangako ng Pangulo na pabilisin ang proseso ayon kay Secretary Dizon. Yan ay sa tulong ng sharper focus at right people in place. Sa katunayan, marami sa bottlenecks ng MRT-7 at North-South Commuter Rail ay cleared na. Sa subway naman, there are 5 major right-of-way problems there. 5. In the last 3 months, we've already been able to close 3 out of the 5, just in the last 3 months. So it can be done. Sa pagtapos ng mga proyekto, malaking layunin ng pagbabalik ng oras sa mga pasahero. Isang puntong binigyang diin ni Dizon sa simula pa lamang ng kanyang termino. We have to give our commuters back more time. Yung oras talaga, yung nawawala sa pag-commute, it's less time spent with the family, it's less time spent productively. So we have to give our people more time. Para sa mga eksperto, heading in the right direction ng gobyerno. Importante raw na malinaw para sa mga ito ang kanilang end goal at yan ay ang improved mobility sa bansa. That infrastructure program of the government is very critical to motorization. And then you layer on top of all that the government's thrust now to really level up public transport. What's more important is that whatever this current administration lays down, future administrations will build up on. Hindi yung, let's say, whatever they do, buburahin natin and start from scratch again. The NAIA PPP will go down in our history, not only as among the largest and fastest approved PPPs, but one that has set the bar in terms of openness, transparency, and competitiveness of the process. Sa huling SONA rin, hinighlight ni PBBM ang public-private partnership ng gobyerno sa San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang para sa NAIA rehabilitation. Wala pang 1 taon ng RSA-led New NAIA Infra Corporation pero marami nang nabago sa paliparan na dating nakilala bilang isa sa worst airports sa mundo. That is the key to make the passenger experience better. That is the key to make things faster. That is the key to developing our airports so we don't have airports with
broken toilets and broken lights and dirty bathroom, Yeah. dirty comfort Yeah. rooms. Pangako rin ng Pangulo ang mas mabilis na paggalaw ng mga pasahero sa paliparan sa pamamagitan ng digitalization at modernization. Nauna na riyan ang pagiging paperless sa immigration at customs gamit ang e-travel system. Sa ngayon, operational na ang e-gate sa NAIA at madadagdagan pa ang mga ito ng 50 to 65 bago matapos ang taon. Bukod sa big-ticket projects at high-level promises, nililinis din ni Secretary Dizon at ng DOTR ang bulok na sistema ng transportasyon, gaya ng mga pasaway na drivers, fixers, overchargers at airport scams, pati na rin ang expansion at digitalization ng existing railway systems. Dala nila ang vision para sa mas ligtas at mas maayos na biyahe para sa mga Pilipino. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.